tuta si Soto, tuta si Soto, tuta si Soto. Yan ang lagi nating naririnig, di ba? Tuta si Soto. Pero dito sa vlog na ito, papatunayan ko sa inyo na totoo yan. Papatunayan ko yan sa inyo, ha? Na totoong-totoo yung mga sabi-sabi na tuta itong si Tito Soto. Dapat hindi Tito Soto, dapat Tuta Soto yan ang nalagay dyan, eh. Yang tuta na yan, ang tinutukoy dyan si Martin Romualdez. Tuta siya ni Martin Romualdez. Kasi dito sa interview ni Pinky Webb, dito kay Senator Soto, ay tinanong siya na how important is Martin Romualdez na mapatawag ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo ba kung ano ang sagot niya? Hindi raw masyadong important yan. Kasi wala raw masyadong bla 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 kung anong mga sinasabi niya. Sabi ko, talagang tuta talaga, no? Tapos, eto pa, may nakita kasing, di ba, pictures. Kasal siguro yun ni Maine Mendoza at yung yung alam yun sa kanyang yung asawa ni Maine Mendoza, Arjo. Nakita yung picture na si Tito Soto at si Martin Romualdez ay nandoon po sa kasali sa picture. So meaning to say, magkakilala sila, o kung meron mang mga common friends siguro na parang kumpare, or ewan ko lang kung anong tawag dyan, basta kaibigan sila ni Martin Romualdez at siguro may mga malalim na relasyon silang dalawa. Siguro baka meron. Kaya parang hindi importante sa kanya, hindi masyadong importante na mapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung maalala ninyo kung gaano po katuta itong si Soto konting flashback muna, okay? Remember na itong si Cheese Escudero pa ang Senate President. Si Cheese Escudero lang naman ang Senate President na tinuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee with Senator Marcoleta, na that was the first time na merong government official o senador na nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Zaldico. That was the first time. Kaya nga pumutok na ang issue, di ba? Na talaga si Martin Romualdez at si Zaldico ang dapat questionin dito sa malakihang korupsyon ng flood control anomaly. Dahil yan kay Cheese Escudero. Wala pang isang week, no? Wala pang 1 week. Natanggal si Cheese Escudero dahil nagkodita. Si Marcoleta pinalitan sa Blue Ribbon Committee. Tapos, may issue kaagad ni Cheese Escudero na kurakot si Cheese, may kinaugnayan sa mga contractors, tapos itong si Marcoleta, nilagyan nila ng kulay yung mga insurance company niya na doon nagtatrabaho ang asawa. Di ba? Ganyan po katuta si Soto na pwedeng baliktarin ang usapan. Hindi ko kasi ibig sabihin na si Soto ang dahilan doon na nabaliktad. What do I mean? Si Soto ang nalagay bilang Senate President. Kuno, ang sabi nila, binoto yan ng mga senador, yung pagkudita-kudita na yan. Diba? Kung matino ka na senador, Tito Soto, dapat ipinagpatuloy mo yung investigasyon na patungo na sana yun kay Martin Romualdez at Zaldico. Biglang nagka-watak-watak kayo dyan sa Senado. Kayo na ang nag-away-away. Si Guteza ngayon ang blame ng ini-blame ninyo. O dito kasi, mas importante pa sa kanya na i-blame itong si Guteza na kasinungalingan niyang si Guteza siguro. Yan siguro ang paniniwala niya. Tapos yung nagka-problema pa sa affidavit ni notarize ni Guteza. Di ba? So, ako sabi ko, tuta talaga siya. Sa totoo lang, Soto, no, sa sarili kong paniwala at opinion, wala kang plano na ma-solve itong problema natin sa Pilipinas, itong flood control anomaly o korupsyon, malawakang korupsyon. Kung walang mapanagot dyan sa korupsyon, kung walang masampulan, itong gobyerno na ito, magkurakot. Hindi na sila matakot mangungurakot kasi wala namang nasampulan, wala namang napaparusahan, di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. Hanggang si Tito Soto ang Senate President dyan sa Senado, useless yung Blue Ribbon Committee na yan. Hindi talaga yan pupunta sa tamang direksyon. At hanggang si Bongbong Marcos ang presidente, bangag pa rin tayong lahat dito. Bago ko ipapakita itong video na ito na interview ni Tito Soto, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Kaya mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, ito po yung interview Magre-react tayo dito. Play. Senate President Tito Soto. SB, good to see you.
Thank you very Finally, much. maraming salamat po Thank for the you for the opportunity and the time. invitation. I think this is my second time on point. Is it your First second time? Sana tanungin rin ni Pinky Web yung totoo ba yung may kabit siya, no? Hindi, joke lang. I think so. I think, Or yeah. my second time in Billionario. I think so. Thank Okay, you. thank you. SB. My pleasure to be here. Because you go back to work after a month-long break this Next week. coming Monday. Both Monday, houses yes. are back after a month-long break. Certainly, people will be anticipating, SP, the resumption of the flood control hearings, which is set to happen on November 14, if I'm not mistaken. The projected schedule is supposed to be on November 14 as far as Senator Ping Lacson is concerned and most of the members of the Blue Ribbon Committee. And of course, by Monday, Senator Lacson is set to either retake or we will re-elect him as chairman of the Blue Ribbon. And nothing. May padrama-drama pang ayaw na niya sa Blue Ribbon, tatanggapin lang pala. Drama mo, Lacson? Stop that. You are already sure that he will be the Senate Blue Ribbon Committee chairman again. I think so. Yes, I believe so. I don't see or hear any objection from our members. What is so different now from the time, sir, that Senator Ping Lacson left? Sabi nga niya dati, pag ayoko na. If it's a no, it's a no. Sabi niya, hindi ho ba? To the time that he is going to come back as... Yan ang mga tao na walang isang salita. Sabi pa nga ni Ping Lacson, ayoko na. Pag ayaw ko na, pero babalik pala. So, anong tawag mo doon? Kadramahan. Ang tao, binudol. Yun. Manang-mana talaga kayo. Manang-mana talaga kayo sa leader ninyong si Bangag. Senate Blue Ribbon Committee chairman. I'd like to think that public clamor has to do a lot with plenty of the matters arose after he said that he would like. Ito lang yung Senate President na pang-artista yung utak niya dyan sa Senado. Kadramahan. Ay, nako. Sabi pa niya, huwag kayong ganyan. Iiyak pa ba? Yung tinawag siya na, yung sabi niya, mas malaki pa raw na itulong sa noontime show. Huwag kayong ganyan. Alam niyo, insulto yun, ha? Yung sinabi niya na mas malaki pa ang naitulong sa noontime show dyan sa Senado. Ay, insulto yan sa mga senador, eh. Ha? Na, bakit hindi ka mag noontime show ka na lang kung sa tingin mo mas malaki ang naitulong ng noontime show? Bakit nagsenador ka pa? Di ba? To resign from the committee. So I would say public clamor is one. And also from our members, there were 4 or 5 names being thought of or mentioned. There was only one who was quite interested, but we never got to discussing it. Perhaps it was it's a good thing that Senator Lacson agreed to retake it. All right. There was already this news, Senate President, that you had mentioned that you plan to meet with Congressman Martin Romualdez. I think that was yesterday, if not the other day. And Ito na yung kay Romualdez. you said that could happen tomorrow or the day after. Has this happened? Well, Has there been any communication? We communicated, no, but more or less, it was just parang filling out if the interparliamentary courtesy would be would be proper, or if we should invite Congressman Martin through the Speaker, or to directly send an invitation to him, or if it is necessary, even at this point. So perhaps the meeting of the Blue Ribbon before the Blue Ribbon hearing itself, we can discuss it. Of course, the final say would be with the chairman, Senator Lacson. That's his final say, who he would want to invite. I understand that he's still also still inviting the Discayas and a number of names that have been mentioned lately. How important do you think is it for former Speaker Martin Romualdez to actually show up? Ito na, ha. Tinanong na ni Pinky Web, gaano kaimportante itong si Martin Romualdez na maitanong dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senado? Ito yung sagot niya. At the Senate Blue Ribbon Committee hearings. He's only been mentioned once. Yan ang ano niya, ha. He is only mentioned once. Kaisa lang raw siyang na-mention. May tanong ko sa iyo, Soto. Taga saang planeta ka? Mention once? si Martin Romualdez raw ay nabanggit ang kanyang pangalan kaisa lang raw. Hindi mo ba alam na he is the House Speaker of the biggest 2025 national budget? So, that's how important it is na itong si Martin Romualdez ay maitanong dyan sa budget na, putang inang budget na yan. Diba? So, na-mention raw ng once. So, kung na-mention ng once itong si Martin Romualdez, anong sagot mo dyan? And so I will not have a fairly good.
I am not fairly good na ipatawag siya, parang ganon. Ganyan siya. So, hindi importante sa kanya na ipatawag si Martin Romualdez kasi nabanggit lang siya ng kaisa eh. Di ba? So, anong tawag nyo kay Soto? Instead na Tito Soto, Tuta Soto. Tuta ka talaga, sir. Tuta ka. Judgment of how important that would be. Grabe. And when There you are say more- he was mentioned once, nung sinabi niyo pong he was only mentioned once, and this In is the through, Blue Ribbon, yes, and this is through Sergeant Orly Gutesa. Yeah, Would that be correct, sir? the Gutesa affidavit that is being questioned. Oo. Pinagtawan na niya. Pinabit niya, question. Doon kayo mag-focus ni Gutesa yung ni Martin Romualdez. Yung sinabi ni Gutesa lang po, no? Nagka-problema sa notarize. Doon lang naman yun. Pero yung sinabi ni Gutesa, bigyan ninyo ng pansin. You investigate. Diba? Huwag niyong tawanan. Huwag niyong baliwalain itong si Gutesa. Yan ang ibig sabihin. I hope na yung mga sinasabi ni Gutesa na pumasok sila dyan sa compound, kung anong compound na yan, tama yung nabanggit ni Lacson, yung logbook, i-check nyo yun. Huwag niyong pagtawanan si Gutesa. Okay? Hindi po si Gutesa ang bigyan nyo ng nagsinungaling, bla 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 bla. Investigahan nyo kung nagsinungaling ba. Huwag nyo, do not put the blame on him. Hindi naman nagnakaw si Gutesa. Hindi siya ang corrupt dito. Ang posible pa na nangungurakot ay si Martin Romualdez pa. Ang posible. Pero hindi mo na tayo mag-judge dyan na corrupt talaga si Martin Romualdez. Imbestigahan natin sa Senado. Patunayan muna natin na masagot niya ang mga tanong na dapat na maitanong. Kasi gusto ko, hintayin ko yung time na si Marcoleta ang magtanong dito kay Martin Romualdez. Tingnan natin, di ba? So there are other issues that we can tackle. But of course, that's part of what some quarters are saying or asking. We leave it to the Gesture niya, tuta. chairman and members of the committee. But you have a very good relationship with Senator Ping Lacson, of course. Madalas po kayo nag-uusap. So, with regards to the former speaker, he basically said, am I correct, that he would discuss this with his lawyers, the possibility of... As I said, in between chit-chats, at marami rin kaming napapagkwentuhan, siyempre. And then, something like, sige, pag-aralan natin. Ganun. Are you concerned, Senate President? Ito yung senador na lagi, ang kanyang, pag-aralan. Sir, lagi na lang tayong pag-aralan. Ito yung mga weak leader, kagaya rin ni Bangag, no? Na, yung solusyon ng problema, lagi na lang pag-aralan natin. Sige, pag-aralan natin. Di ba? Kung tanungin ka, Sir, may kabit ka ba? Sabihin ni Tito Soto, pag-aralan ko yan kung may kabit ako. Parang ganun. That with you calling Congressman Martin Romualdez, that again, this issue on, in the past, yung sinasabing interparliamentary courtesy, etc., that you can only go so far, that lumabas yung, you are protecting Congressman Martin Romualdez. Correct. He is protecting. Siguro. Yan ang hindi ako nagsabi lang yan, ha. Nagdududa ako, taong bayan, na baka nga pinoprotektahan nyo. Di ba? Yan ang, alam mo, Soto, yan talaga ang na-mindset ngayon sa tao. With this kind of talk, that possibility of inviting him, etc., would this idea of you possibly protecting him again come up, and what do you say to that? No, I have never protected anyone. Okay, wala na siyang pinoprotektahan. Okay. It's not in my tingnan yung gesture niya, bigyan di ba? Kanina seryoso siya, no? Ngayon, tingnan yung mukha niya. I never protected everyone. Sir, klarong-klaro naman yung picture niyo doon sa kasal ni Maine Mendoza. Magkakilala kayo. May malalim kayong respetuhan. Yun lang term natin. May malalim kayong respetuhan ni Romualdez. Na parang, siguro, sa sobrang laki ng respeto mo sa kanya, di mo masyadong madiin. Ang dapat idiin. Hindi mo masyadong maibaon. Ang dapat ibaon. Di ba? In my nature to do so. Perhaps what we could say is that interparliamentary courtesy has to be mentioned no matter what because he's a sitting congressman. Yan ang napala ninyo. Bakit nyo binoto ito? Yan, dalawang yan. Bakit nyo binoto yan? Yan ang napala ninyo. Ang problema ng Pilipinas na dapat ay solved na sana dahil dito, sa dalawa na ito, naging malabo pa. Whether he is Martin Romualdez or he is Mark Enverga, we have never, and I do not recall the Senate inviting
or issuing a subpoena to any member of Congress from the time that I was senator in 1992 up to the present? Inviting, yes. You invited Congressman Toby Tiangco. No, he presented himself. Even Ching Veloso, Congressman Ching Veloso, Yeah. during the time that we were investigating the illegal drugs issue in the Visayas, he came on his own. He was not invited. So you don't recall We anyone? invite. So, meaning to say, Soto, hindi nyo i-invite si Martin Romualdez for parliamentary courtesy, di ba? Sir, saka muna yung parliamentary courtesy na yan. Billion of pesos ang nawala dito sa pera ng taong bayan. Di ba? Sana naman you be held accountable sila doon. Sila yung nagproseso doon sa pera na yon. So ngayon na nakaproblema yung pera na yan, syempre naman sir, yung parliamentary courtesy na yan, wag naman nating gawing rason na hindi natin mapa-invite si Martin Romualdez para questionin, tanungin. Hindi naman siya pagbibintangan. Tanungin siya, questionin siya, anong nangyari doon? That's for the solution dito sa hinanakit ng taong bayan. Saan mo papipiliin? Yung taong bayan na they need answers? O dahil dyan sa kadaguhan yung parliamentary courtesy na yan? Ginagago yung tao eh.